pa nga nakakabangon. Etong si Senator Dante Marcoleta sa kahihiyan na dinanas po niya buhat nung sabihin niyang ipabigay o sa madalit salita, isuko. Ito pong Kalayaan Island Group, meron na naman po siyang bagong ginagawa mga kababayan na kung saan ay ikapapahamak na naman po ng kanyang political career. Kasi meron pong aligasyon etong si Marcoleta na nakikialam daw po ang executive mga kababayan o ang opisina ng presidente, yan sinasabi niya, executive, sa nangyaring pagpapalit ng liderato dyan daw po sa Senado. So ngayon, i-play po natin mga kababayan para makita nyo. Know your boundaries ayon sa... I tried a ton Wait lang, may ads of pa AI pala. work. Anyway, shoutout po sa inyo ha. Ayan, yan na. Ito na. Para kasi kay Senador Dante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakarang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Dahil porket hindi nagtagumpay yung inyong balak na Senate coup, gagawa ka ngayon, Senator Dante Marcoleta, ng ingay na naman na kung saan palalabasin nyo na nakikialam ang executive diyan sa ginagawang pagpapalit ng liderato sa Senado. Maliwanag naman na kayo lang ang nagkakaintindihan diyan. At saka, bakit hindi mo sabihin yung totoo na kaya hindi natuloy yung Senate coup ng minority mga kababayan dahil ayaw sa'yo ng iba mo mga kasamahang senador? Dapat sabihin mo yung totoo. Kasi di ba lumabas mga kababayan sa balita na kaya hindi sumang-ayon o kaya nagbitaw ng pagsuporta kay Loren Legarda yung iba mga senador kasi nga ipipilit nila na ipalit sa Senate Blue Ribbon Committee etong si Marcoleta. Ang problema, ayaw kay Marcoleta ng iba niya mga kasamahang senador. may ibang nakikialam. A functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Yes, sir. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So hindi the talaga rumors. hindi talaga purong democratic yung pagkakakuha alimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya Hindi mo lang masabi Marcoleta na ang totoo talagang nangyari dyan, ayaw sa'yo na mga kasamahan mong senador. Diba? May 5 senador na umayaw ng pagsuporta kay Loren Legarda allegedly dahil nga ipinipilit ng minority na ilagay ka ulit bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema mga kababayan, yung ayaw sa kanya na mga kasamahan niyang senador. Kasi nga, kung si Marcoleta ang mapapaupo ulit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ano ba gagawin yan? Ipagtatanggol ang mga diskaya mga kababayan at palalabasin na naman itong si Gutesa na hindi na alam kung nasa saan. pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Yun yung mga mga kababayan no? Yung mga dating nakaganon no? Yung mga dating nakaganon. Talagang sigang-siga pag magpapa-interview sa mga kababayang Pilipino po natin. Taas noo. Ngayon, pag nakikita yung media, yung yuko na lang eh. Diba? Titingin ng pasimple tapos sabay yuko. Bakit nahihiya ba? Nahihiya ba dahil lumabas yung katotohanan? Or lumalabas yung mga matitinding aligasyon na allegedly sangkot sa katiwalian? Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Black kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections.
I'm only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, CPR parang din. pinakakain mo ako ng alam mo, infant pa. Okay mga kababayan. So maalin pala kay Robin Padilla at saka kay Marcoleta yung posibleng maging running mate ni Sara Duterte sa 2028 mga kababayan. So ibig sabihin, kung etong si Marcoleta mga kababayan ay matatalo sa 2028, hindi na po ito magiging senador. 'Di ba? Kasi tatakbo ito sa pagka-vice presidente, natural, magbibitaw siya mga kababayan bilang senador. Ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo tatanungin ko, boboto ba kayo kay Marcoleta? Kung sakaling tumakbong vice presidente, maliwanag na gusto niyang ipamigay yung mga teritoryo natin. Maliwanag na yung pangako niyang na nagpapanalo sa kanya, hindi niya pa nagagawa hanggang ngayon. Tapos yun pala, nagbabalak pala na tumakbo sa pagka-vice presidente sa darating na 2028. Ako solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, ipamigay, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Wala. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did Wala, tanyo ngayon, binabawi na yung sinabi niya. Maliwanag nga na ang sinabi ni Senator Dante Marcoleta, i-give up ang Kalayaan Island Group. Diba mga kababayan, maliwanag na yung sinabi niya. say that we will give it up. Ang hinihintay na lang ng taong bayan mag-public apology siya kasi nagkamali siya. Why should we give it up? Atin yun eh. Ngayong araw, inaprobahan ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang give up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albayda, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Alam nyo mga kababayan yung lumulutang na balita na yung tatlo posibleng lumipat sa majority. Totoo yan. Totoo po yun mga kababayan. Si Bongo, si Robin Padilla, at etong si Amy Marcos o kaya si Bato de la Rosa. Yan yung mga posibleng lumipat po talaga sa majority. Kaso ang problema mga kababayan, naalanta na nung lumabas nga yung balita na nagbabalak sila na umalis sa minority mga kababayan at lumipat sa majority. Ngayon naman mga kababayan sa usapin ng balak ni Marcoleta na pagtakbo sa pagka-vice presidente, nasa sa inyo na lamang po yan kung iboboto nyo, kung susuportahan nyo. Pero para sa akin, much better na bumoto ng dilaw. Kung walang pambato ang gobyerno, much better na bumoto ng dilaw o pinklawan na at least alam ninyo na didepensahan yung mga teritoryo natin kaysa bumoto ng pro-China. Mga kababayan na isusubo sa China yung mga teritoryo po natin. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, pag naging presidente si Sara, walang future ang Pilipinas. Yan yung katotohanan dyan. Pag naging presidente si Sara, walang future ang Pilipinas, magbubuwis na naman ang maraming buhay ang mga kababayang Pilipino po natin. Para sa wala. Ano po, para sa isang malaking political circus mga kababayan na gagawin nila para pabanguhin ang pangalan ulit ng mga Duterte. Diba habang pinoprotektahan yung mga kaalyado nila na sangkot sa iba't ibang klase ng katiwalian. Kaya nga, para sa akin mga kababayan, much better na bumoto na lang ng ibang kandidato kaysa bumoto ng isang Duterte or di kaya naman ng mga kaalyado nila na pro-China. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, hindi pa nga nakaka-recover. Etong si Senator Dante Marcoleta sa Kalayaan Island Group na sinabi niyang i-give up na lamang, meron na naman siyang panibagong aligasyon sa executive, sa opisina ng presidente mga kababayan na kung saan parang ang sinasabi niya mga kababayan nakikialam ang executive sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Dito nga baka nga mapahiya pa siya mga kababayan dito sa pagtanggap ni former Chief Justice Carpio sa hamon po niyang debate bago pumunta ng Kalayaan Island Group. Ito, pakinggan natin kasi tinanggap na daw mga kababayan ni Carpio yung friendly debate na hamon
ni Marcoleta. Ito, i-play po natin. Makakapiling na po natin sa linya ng telepono si retired Supreme Court Associate Justice Tony Carpio. Justice Tony, magandang gabi. Tony Enrica. Ito, pakinggan nyo ha. Yeah, good evening. Yes. Hi, good evening, Justice. Thank you po Good for evening joining. Opo. Aba sinabi po nila Commodore J. Toriela, baka daw joke lang yung hamon ni Senador Marcoleta para kay Attorney J. Batumbakal, wala na pong point in debating. Yun din po ang payo ni Senador Ping Lacson. A debate is pointless and should not be done anymore. Pero bakit nyo ho siya pinatulan, Justice Tony? Well, to educate everybody, including Marcoleta, no? Dahil Yan. sinasabi niya na walang West Philippine Sea. Tsaka mga kababayan, di ba si former Chief Justice Antonio Carpio yung nagsabi na sa larangan ng mga abogado parang si Marcoleta ata yung pinakamababa. Sinasabi niya na yung Calayan Island Group outside the EEZ natin, at outside our 200 nautical mile EEZ, wala tayong base because it's outside the EEZ. We cannot claim it. Well, we have to clarify that. No? We cannot allow that to go unanswered because we have to explain it to the Filipino people. Okay. Ah. So you think a debate can clear up mga misinformation or misimpression? Yeah, sabi na nga ni Marcoleta, Grabe mga kababayan, isipin nyo pagka napahiya sa debate na ito si Senator Dante Marcoleta, mapapatunayan ni former Chief Justice Antonio Carpio na talagang mababang uri ng abogado itong si Senator Dante Marcoleta. Diba? Biruin nyo kung sakali na mapahiya dito si Senator Dante Marcoleta sa hamon niya na friendly debate, mapapatunayan talaga na tama itong si Carpio sa sinasabi niya na mababang uri ng abogado si Marcoleta. let a friendly debate. So, okay, let's discuss it. Ang sinabi ko naman, we will discuss this topic. Ah, Is there legally a West Philippine Sea? Dahil sabi nila walang West Philippine Sea. So yun lang. Is there legally? Nasa provision ng batas ba natin yung West Philippine Sea yun? Okay. Yes or no? Aha. Pag yes, Aha. yung mga isla natin, our maritime features in our islands Yes. beyond 200 nautical mile, is that part of the West Philippine Sea? Ah. May provision ba doon sa batas na kasama din yun? Lang, dalawa Yeah, lang. dalawa Very lang. simple. Okay. At total Sorry Justice medyo nagputol-putol but we get your point no pero ang siguro moving on from the 2 points na nilatag nyo no na dapat pong maging scope ng debate yan. ready ho ba kayo na tanggapin na baka ano ba tawag doon bluff lang yung debate Joke time lang pala. pero hindi kanya siputin anong masasabi nyo Well, okay lang sa akin. Kung ayaw niya sumipot, he will have to answer for that to the people. Ah. Okay lang sa akin. Pero mga kababayan, imposible namang hindi sisipot si Marcoleta. Siya yung naghamon ng debate eh. Kasi pag nangyari dito, dumating sa mismong araw ng debate, eto pong si Carpio, mga kababayan, tapos hindi dumating itong si Senator Dante Marcoleta. Ang mangyayari niya, walang pinagkaiba. Kaya Baste versus General Torre. Na kung saan nagamon-hamon si Baste, pero in the end, hindi dumating nung pinatulan. So gayon din na magiging bansag mga kababayan kay Senator Dante Marcoleta. Talagang pinatutuhanan niya lang na mababang uri siya ng abogado. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Wala namang mawawala sa atin if we discuss that It will just educate everybody. Oh. Maganda nga po na baka kailangan lang po ata dito live stream lang para may live lang tayo na pagtuturo na okay class, this is the West Yeah, Philippine kasi- Sea. Tama. Simple lang May provision ba sa Philippine law saying this is the West Philippine Sea? At saka kasama ba doon yung islands natin na katulad ng Pag-asa? Napakasimple lang It can be answered in less than 5 minutes. We can be answered. That's why I said, madali lang ito. Sino po? Ay, sorry partner because we're running out of time. Gusto ko sanang malinawan dahil kung matuloy man itong debate na ito, saan nyo ho gustong maidaos at sino ho ang magiging debate moderators? Wala pa kasi we have not talked about that yet because we have to first agree whether there will be a debate or not. Siya naghamon Meron na. Eto na, may tumanggap Tinanggap na nyo nga. na Oo. Bakit hindi pa matutuloy? I mean, Because I accepted it, so I'm waiting for the response. Yeah. Wala pang response. Tama. Kumbaga, the gauntlet Oo, yun na nga. has been thrown Yes. and you accept. So para kang dating dito, binibigyan na ng partida si Senator Dante Marcoleta. Sige, kahit ikaw na ang pumili ng venue kung saan natin idadaos yung debate.
Basta mahalaga, may daos ito at maliwanagan yung mga kababaeng Pilipino natin. Ayan, tanong, itutuloy ba ni Senator Dante Marcoleta? Accepted it. So Yes. malamang sa malamang, di ba? Kung- Sasampalin na rin ba pabalik ng gauntlet na yan? Yes, kasi kung, di ba, in the rules of, di ba, ano bang tawag doon? Mga duelo, Yeah. sino yung naghamon, dapat siya ang sumipot. Tama. Pero, Ah, will you accept, Justice Tony, na bukod dun sa 2 points na gusto nyo maging saklaw ng debate, na may room pa to add more Arguments? or points of argument dun sa debate? well, I don't know what I'm talking about under the sun. So it depends on what points. Depends on what points ang idadagdag. Depends on what point. Oo, Okay. oo. Pero may iba pa po ba dapat na idagdag na mga punto? That have Kasi yun naman lang punto na may disagreement eh. Yeah. Mhm. Saan pa po ba? Ano pa po ba kaya ang kanyang pagbabasihan? Kasi doon sa batas na ginawa na ng maritime natin, no? Archipelagic Archipelagic basis. Meron na tayong pinagkunan from history, meron na tayong pinagkunan from international decisions, at pati po tayo, minap na rin natin kung ano talaga yung bahaging, yung mga Yung dapat ay sa WPS. Pilipinas. Ano ba yung hindi natin nako-cover na base para magkaroon pa ng question? Tsaka isipin nyo mga kababayan, buhat nung bumisita, di ba may picture si Senator Dante Marcoleta? I think, wait lang, pakita ko sa inyo. Buhat nung bumisita siya mga kababayan sa Chinese Embassy, yan o, ipinakita sa kanya, siguro inano siya, kumbaga inorient siya mga kababayan about dyan sa issue ng West Philippine Sea at about po doon sa issue ng mga teritoryo daw kuno ng China. So ngayon, buhat nung umatin siya dito, hindi nyo ba napapansin? Talagang panay-panay yung pagtatanggol niya mga kababayan sa interest ng China. Ano nangyari? Di po ba? Ano nangyari kay Senator Dante Marcoleta? Buhat nung naimbitahan siya dito, talagang sunod-sunod na yung mga pagtatanggol niya sa interest na makikinabang ay ang China mga kababayan. So ngayon balik tayo dito. Ako nagtatanong lang naman, Justice? Well, malaman natin yan pag may debate na. Oo. We'll wait for the debate for that answer. Sige. Yung bang offer nyo to show up for a debate, may ano ba ito? May, may Expiration date. May expiration date, Justice Tony? Well, wala namang expiration date. We Anytime. can discuss that anytime. Ayun. Yan na pala. Yun na. So, So, waiting na lang tayo. We will see kung dahil po may tumanggap na nung hamon, kung yung pong naghamon ay ready at willing pa rin na i-back up yung kanyang hamon. Dahil kami po dito sa DCMM Teleradyo, sinabi ko nga sa aming mission control, ready naman kami para tanggapin din naman kayo yung kanyang panig Yes. at maipaliwanag din niya sa ERET. Matanong din namin siya para linawin. Ano? Pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin ho siya pinauunlakan ng ating paanyaya. Pero buti na lang si Justice Tony ay meron pong oras pa na naibigay sa atin today. So thank you so much. Thank you so Tony. much, Justice. Thank you po. Magandang gabi po. Retired ayan. Mga kababayan ha, walang expiration date yung pagtanggap ng hamon ni former Chief Justice Antonio Carpio dito po kay Senator Dante Marcoleta. Ang tanong, itutuloy kaya ni Senator Dante Marcoleta yung kanyang hamon kay Justice Carpio mga kababayan? Kasi baka mamaya, ningas kugon lang, magaling lang sa umpisa tapos sa huli, wala, basti lang din. 'Di ba? Basti Duterte lang din after maghamon, hindi sumipot mga kababayan at umurong. So ngayon, kung titingnan nyo, wala rin pinagkaiba yan dito mga kababayan. Kaya Alan Peter Cayetano na pagkatapos bastusin, etong si Commodore J. Tariela, ngayon hinahamo naman ni Commodore J. Tariela at iniimbitahan niya etong si Alan Peter Cayetano na bisitahin po yung Kalayaan Island Group. Ang tanong, tatanggapin kaya ni Alan Peter Cayetano etong paanyaya ni Commodore J. Tariela na sumama sa kanya at magpatrolya doon po sa may Kalayaan Island Group. Ito, pakinggan po natin. Inimbitahan na rin si Senador Alan Peter Cayetano na sumama sa pagpapatrolya sa Kalayaan Island Group. Kasunod po ito ng patikos ni Cayetano sa paggamit ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ng karikature na naglalarawan kay Chinese President Xi Jinping. Nauna nang inimbitahan ni Tariela ang magamang sila Senador Dante Marcoleta at Congressman Paulo Marcoleta. Kasi kung iisipin nyo mga kababayan, tama yung diskarte dito ni Commodore J. Tariela. Kung ako'y questionin nyo ako doon sa ginagawa kong trabaho, o di pumunta kayo dito, sumama kayo, tingnan nyo kung ano yung nangyayari dito sa lugar na ito na nililibot ko para makita nyo kung ano yung ginagawang panghaharas at aksyon ng mga Chinese Coast Guard. At para makita nyo rin kung ano yung mga buhay na masasayang
kung sakali na i-give up natin itong Kalayaan Island Group. So tama, yung ginagawa dito ni Commodore J. Tariela na imbitahin na lamang etong mga ito kaysa makipagtalo pa sa kanila. Na sumama sa Kalayaan Island Group matapos higiit ng senador na dapat isuko ang islang sinasabing nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bilang tugon, hinamon ni Senador Marcoleta ng friendly debate sina Tariela, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea Director Attorney J. Batumbacal. Banding kami lahat sa Pag-asa, no? Magtampisaw kami sa dagat ng Pag-asa Island. Nagsorry na Ayan, ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea sa patuloy na pag-harass ng Filipino fishermen? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? Di ba? Kasi biruin niya, uulitin kulit yung sinabi ko kagabi, mga kababayan. Nung nabawasan ng isang daliri, yung ating sundalo na na hinaras ng mga Chinese Coast Guard, nagsorry ba ang China? Yan ang tanong, mga kababayan. Nag-react ba sina Alan Peter Cayetano, sina Rodante Marcoleta, at yung ating Vice President? Diba wala silang reaction, mga kababayan. Ito caricature lang ni Xi Jinping, galit na itong mga Chinador na ito. Kumasa naman si Carpio sa hamong debate at iginiit na dapat linawin sa usapan kung nasa probisyon ng batas ang West Philippine Sea. To educate everybody, including Marcoleta. Sabi na nga ni Marcoleta, friendly debate. So, okay, let's discuss it. Ang sinabi ko naman, we will discuss this topic. Is there legally a West Philippine Sea? Dahil sabi nila, walang West Philippine Sea. So, yun lang. Is there legally? Nasa provision ng batas ba natin yung yes or no? Nanawagan naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kina Carpio at Batumbacal na wag nang pumatol sa hamong debateng maaaring makaapekto sa mga residente ng Kalayaan Island Group. Kasi alam ni Senator Ping Lacson kasi, mga kababayan, na mapapahiya si Senator Rodante Marcoleta. Kasi nga ang pag-uusapan dito kung legally atin ba yung West Philippine Sea. Kung may West Philippine Sea ba? 'Di ba? At kung sakop ba ng teritoryo ng Pilipinas siyang Kalayaan Island Group. Yan lang naman ang pag-uusapan. So pag napatunayan ni Senator Rodante Marcoleta na hindi natin teritoryo yan, o di panalo si Senator Rodante Marcoleta, pero kung hindi niya mapapatunayan yan, mapapahiya lamang po siya publicly. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pa nakakabangon sa matinding kahihiyan si Senator Rodante Marcoleta, pero mukhang mapapahiya po ata ulit. Mga kababayan, kayo, ano ba tingin nyo hingil po dito? Anong hinuso nyo, mga kababayan? Hingil po sa usapin pong ito. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Pero para sa akin, mukhang mapapahiya po ata ulit in the many times etong si Senator Rodante Marcoleta.